Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay linggo sa loob ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose. Ipanalangin natin katulad nila tayo rin makintalan ng pagmamahalan, pagsusunuran at pagpapatawaran sa ating mga pamilya. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao. Panalangin para sa buong simbahan at sa Archdiocese ng Lipa, habang tinatapos natin at sinasarahan ang taon ng Jubileo dito sa atin sa Archdiocese ng Lipa. Pasasalamat sa isang buong taon ng biyaya at pagpapala. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sumilang upang kami ay likhain. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na sumilang upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sumilang upang mamuhay sa aming pamilya at kami gabayan patungo sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulugdan niyan. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin,
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang sa Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Ang ilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan, na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsatayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi niya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon nga at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan, upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ito pong araw na ito ay linggo sa loob ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang. Kapag po sinabi nating oktaba, sa English ay octave, galing ito sa salitang octo, ibig sabihin ay 8. Sa kalendaryo ng pagdiriwang ng simbahan, dadalawang pagdiriwang ang merong oktaba. Yung Pasko ng Pagkabuhay, pagkatapos ng mga mahal na araw, at ang Pasko ng Pagsilang ngayong December 25. Kaya mula December 25, ang mga kasunod na 8 araw ay tinatawag na oktaba. 8 araw na pagdiriwang na kasing halaga ng kahulugan ng pagdiriwang nung Pasko. Kaya po, ito ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya kung kayo nakapaglikom na ng mga Christmas light, ibalik nyo mamayang gabi. Pasko pa po, tayong mga Pilipino sanay na sanay. Agang-agang magdidiwang ng Pasko ng September 1, kaya pagdating ng December 25, sawa na. Ay ito pa ang Pasko. Ang tunay na pagdiriwang ng Pasko ay mula December 25 hanggang 2 linggo ng January, ang Santo Niño dito sa Pilipinas. Ito ang panahon ng Kapaskuhan. Ito ang tunay na pagdiriwang ng Pasko. Kaya marapat lamang bumabati pa ng Merry Christmas. Dapat nagbibigay pa ng aginaldo. Kapag mamaya may namasko pa sa inyo, dapat magbibigay pa ng papasko. Sapagkat ito ang panahon ng Kapaskuhan. Sinisimulan sa oktaba hanggang sa mga huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya sana ay itinatama natin ang ating pagdiriwang. At sa linggong ito ay ginugurita natin ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose. Ang mag-anak ng Nazaret, ang mag-anak ng Galilea, ang mag-anak na ginabayan ng Diyos upang maligtas lagi sa kapahamakan. Sa atin pong mga Pilipino, lalo sa ating mga mas nakakatanda, tayo ay merong kawikaan o kasabihan o yung biglaang salita kapag ka nagigitla o nagugulat, kapag natatakot, kapag may problema, sinasabi nating Sus Mariosep. Ang Sus Mariosep ay galing sa banal na pamilya nina Jesus, Maria at Jose. Kaya malalim ang pinanggalingan ng Sus Mariosep. Huwag niyong aalisin yon. Kaysa kung ano-anong sinasabi niyo pag nagugulat kayo, yun na lang ang sabihin ninyo. No?
sa anong mga lumalabas sa ating bibig kapag ka nagugulat. Mas maganda pang yun ang lumabas. Malalim ang pinanggalingan nun. Sapagkat yun ay pagbibigay ng tiwala sa banal na mag-anak kung saan ikinakabit natin ang ating pamilya. Alam po ninyo, ang pamilyang Pilipino ay isa sa mga ugat at pinagmulan ng pagpapalakas ng ating pananampalatayang Kristiyano. Matibay ang pinagmulan ng pamilyang Pilipino. Subalit sa pagdaan ng panahon, alam natin, nag-iba't iba na ang muka ng pamilyang Pilipino. Ang normal at natural na nanay, tatay at mga anak, minsan nagkakaiba-iba na. Mga anak na lumalaki sa lolo't lola, mga anak na lumalaki sa iisang magulang, nanay lamang o tatay lamang. Pero pamilya pa rin. Sapagkat hindi lamang ang nanay, tatay at anak ang bumubuo ng pamilya. Ang bumubuo ng pamilya ay ang pagmamahal sa nag-aalaga at inaalagaan. Pero matibay ang pinanggalingan ng ating pamilya sapagkat ito'y laging ikinakabit sa banal na pamilya, ang mag-anak na banal ni na Jesus, Maria at Jose. Mula sa banal na mag-anak, nagmumula ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Mula sa banal na mag-anak, pinatitingkad ang pag-asa ng bawat pamilya. Mula sa banal na mag-anak, nagkakaroon ng pagkakataong magpatawad at umunawa. Mula sa banal na mag-anak, nabibigyan ng galang at pagsusunuran ang bawat isa. Hindi man lagi normal. Hindi man lagi kumpleto, hindi man lagi perpekto, hindi man lagi masaya. Pero ang isang bagay na hindi mo kayang itanggi at hindi mo kayang itatwa, na ang bawat isa may pinagmulang pamilya. Kahit ayaw mo o kahit ayaw ka, kahit itinanggi mo o kahit itinanggi ka, kahit hindi mo kinikilala o hindi ka kinikilala, ang bawat isa'y hindi mabubuhay sa mundong ito nang hindi ipinanganak sa isang pamilya. Kapag binalikan natin ang pagbasa sa 2 araw o 2 araw ng simbang gabi, binabaybay doon ang mga kamag-anak ni Jesus. Tandaan ninyo, yung nagbaybay ng maraming mga pangalan, mga tao ng lumang tipan na hindi lahat mabait. Ang mga lolohin at lolahin ni Jesus, marami sa kanyang mga lola ay mga prostitute. Marami sa kanyang mga lolo, maraming asawa. Si Haring David, tulad na lang niya. Maraming asawa, hindi maganda ang pinagmulan ng pamilya ni Jesus. Pero dahil tinatanggap niya ang pagiging tao, kinikilala niya ang kahalagahan ng pamilya. Tulad natin, sino sa atin ang hindi nag-aaway-away sa pamilya? Sino ang hindi nag-iinggitan? Sino ang hindi nagkakagalit? Sino ang hindi nagtatampuhan? Sino sa atin ang hindi nagawa ng masama ng ating kapamilya? Nawala ng tiwala, nagawa ng masamang bagay. Pero kahit anong gawin natin, ang pamilya ay mananatiling pinagmumulan ng pagmamahalan. Sapagkat sa pamilya, mga minamahal, nagmumula ang malaking mga hamon. Kung ang pamilya nyo ngayon ay hindi maayos, ito'y paanyaya para pahabain ang iyong pasensya at makapagpatawad. Kung ang pamilya nyo ngayon ay may pinagdadaan ng malaking problema, ito'y paanyaya para magtiwala ng lubos sa isa't isa. O kung ang pamilya nyo ngayon ay masaya ang pinagdadaanan, ito'y paanyaya para laging magpasalamat sa mga biyaya. Sa lahat ng pagkakataon at karanasan ng pamilya, ito'y laging pagkakataon para magmahal. Hindi lagi masaya, hindi lagi katanggap-tanggap, pero lahat ng pagkakataon, pwedeng maging pagkakataon ng pagpapalalim ng pagmamahal. May mga pamilya na nakakalungkot, may mga pamilyang hindi kinikilala ang bawat isa dahil sa problemang naidulot, sa maling desisyon na nagawa, sa mga kahihiyang nadala sa pamilya. Minsan na itatanggi tayo ng pamilya, hindi tayo kinikilala.
Sa ganitong pagkakataon mga minamahal, pumapasok ang mas malaking pamilya ng Diyos. Kaya nga merong pamilya ng simbahan. Kaya nga ang tawag natin sa Diyos, Ama. Kaya nga ang tawag natin kay Kristo, kapatid. Dahil sa simbahan, meron kayong pamilya. Kahit ang mundong ito ayaw na sa iyo, kahit ang mundong ito o pamilya mo'y itinatakwil ka, ang Diyos kahit kailan, hindi niya kayang gawin iyon. Dahil ang Diyos, puno ng awa at pagmamahal. Sa Kanya, pwedeng tanggapin lahat, maging ano at sino ka man. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, mas malaki sa pinakamalaki mong kasalanang kayang gawin. Dahil ang awa ng Diyos, mas malaki kaysa kahihiyang iyong nagawa sa buhay. Kaya anong hamon sa atin ng pagdiriwang na ito ng banal na mag-anak? Balikan ang ating pamilya. Oo, masakit, oo, malungkot, oo, mahirap, pero kapag binalikan mo ang iyong pinagmulan, matataluntun mo at makikita mo na sa simula, ito'y nagbunga ng pagmamahal. At yun ang hamon ng pagdiriwang na ito ng banal na mag-anak. Hindi man perpekto ang ating pamilya. Hindi man tayo lagi masaya. Ang bawat panahon ay pagkakataon para palaguin ang pagmamahalan. Patibayin ang pag-uunawaan at paanyaya para sa pagpapatawaran. Sana po ang pagdiriwang na ito ng kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose, kung paanong naibubulalas natin sa mga kabiglaan ng pagkakataon ng Sus Mariosep, naway maibalik din natin sa pamilyang Pilipino ang pinagmulan ng tibay ng pagmamahalan, ang pagsusunuran at pagpapatawaran sa pamilya. Ang lahat po'y magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang iisang pamilya at angka ng Diyos, halina mga kapatid at dumulog tayo sa ating Ama upang ilahad ang ating pagsamot pangangailangan ng ating pamilya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahalan at pagsusunuran ng simbahang Katolika sa pamamagitan ng banal na mag-anak ay masaksihan sa buhay ng masigasig na paggabay at pangangaral ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaang kaloob ni Kristo ang maghari sa sanlibutan at sa pangunguna ng mga lider, ang maging adhikain nawa sang katauhan ay ang paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay matagpuan na mga angkang dumaranas ng iba't ibang anyo ng pangangailangan at pagdurusa, at ang maging lakas nawa nila ay ang kanilang pananampalataya sa walang hanggang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamumuhay ng banal na mag-anak ng Nazaret ay makita sa ating sariling pamilya. Palagawin nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa aral ni Kristo at paghariin nawa sa mga tahanan ay ang pagmamahalan, paggalang at pagsusunuran sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, digin mo nawa ang pagdalangin ng iyong bayan, ng iyong pamilya, puspusin mo nawa ng biyaya ang aming mag-anak, upang sa dulo ng aming paglalakbay kami makapiling mo bilang iyong mga anak sa kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sahain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose, sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak, sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan.
Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang mga kasalanan
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong piging na banal, ay gawing makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming mapangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Ilan lamang pong mga paalala sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang total collection sa nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At ilan pong mga gawain ngayong mga susunod na araw, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon ngayong December 31 ay sa alas 8 ng gabi. At sa unang araw ng Enero ng bagong taon, ang mga misa sa karangalan ni Maria bilang Ina ng Diyos ay katulad po ng misa ng sa araw-araw. Inaanyayahan tayong makiisa sa mga gawaing ito at naway magabayan ng mga schedule na po sa Facebook page. Hinihikayat din tayong mag-offer ng mga goods upang maibahagi natin sa mga kapatid nating nangangailangan. At ngayon pong darating na Sabado, ay unang Sabado ng buwan. May pagpaparangal sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5:05 ng umaga. Ang mga sasamay inaanyayahang magdala ng mga kandila na may pansalo. Ngayon din pong araw na ito, tulad ng nabanggit natin kanina, ay tinatapos at sinasarahan ng Archdiocese ng Lipa ang taon ng Jubileo. Kung inyo pong matatandaan, itong buong taon ng 2025 ay Jubilee year. Kaya po ngayong araw na ito, sa pamamagitan ng misa ng Arsobispo sa parokya ng mga banal na pamilya sa Luyos ng Tanawan, ay formal na sinasarahan ng Archdiocese ng Lipa ang taon ng Jubileo ngayong taong ito. Sa Roma po, 2 simbahan na ang nasarahan, ang Maria Maggiore at ang St. John Lateran. Sa January 6, ang opisyal na pagtatapos ng Jubilee year sa pagsasara ng Santo Papa ng pintuan ng Basilika ng San Pedro sa Vaticano. Ito pong buong taon ay naging taon ng biyaya,
Every 25 years pong nangyayari ito, ating alalahanin at pasasalamatan ang biyaya ng Diyos sa taon ng Jubileo. Salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 11 ng umaga, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang mga ulo para sa maringal na pagbabasbas, ang Diyos na humawi sa kadiliman, nung nagkatawang-tawang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy ng dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban at ng inyong pamilya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo at sa inyong pamilya ng tuwa para maihatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa't kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo at sa inyong pamilya
sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng sa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa, paunlarin ang pag-ibig sa pamilya. Salamat sa Diyos.